Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa OFW balikbayan magiting na Pilipino na galing pa all the way from Canada. Sheesh! 18 hours biyahe lang naman ang binuno niya para lang sa session namin today. At para masilayan ang parang anghel kong mukha na mukhang tanga. Aray ko. Gaya ng dating gawi. Salamat boss sa pagtangkilik at tiwala na pinagkaloob you gave me. Lately, ilang araw akong walang video uploads. Medyo busy lang sa iba't ibang mga bagay na parang di naman talaga dapat pinagkakaabalahan. Actually, napapaisip ako minsan kung talaga bang unwind lang, naghahanap lang ng inspirasyon o sadyang tinatamad lang. Pero bakit? I have everything naman ng almost lahat ng bagay na gusto ko. I'm living a good life, walang iniisip na matinding problema, madalas sa pag-iisip lang ng susunod na ulamin o anumang palabas ang movie marathon. Andyan palagi family, merong mauuwian, may tuturing kong tanan, makakasalo sa tawanan, sa mga karanasan sa buhay, mga video ng aso o pusa sa internet at iyakan sa k-drama. Ewan ko rin sabi nga magpahinga lang, wag tayo tumigil. Kaso, pag masyado matagal ang pahinga, di ba parang huminto ka na rin nun. Masaklap pa niyan, pag lumipas ang mahabang panahon na di natin nagawa ang isang bagay, magiging parte na yun ng araw-araw na walang katapusang cycle. Hanggang sa ituring na natin yun na isa na lang karagdagan sa dinami-rami ng mga normal nating napagdadaanan sa araw-araw. Masaklap na worst case. Nakakalimutan na yung pakiramdam. Yung sense na ma-excite, ma-overwhelm, mag-enjoy at interest kinalaunan. Hirap, 'di ba? Kaya naman, yung term na madalas ko naririnig sa mga nagsasawa sa trabaho na burnout. Pag kasi nag-uumpisa pa lang tayo, 'di ba, meron tayong gagawing isang bagay. Malinaw sa atin kung bakit natin 'to ginagawa. Para kanino tayo nagsasakripisyo, ilang beses natin dapat patunayan, hanggang kailan ba dapat kuwan, tuwing ano, paano di mapapagod, mga ganun. Hanggang sa umantong tayo sa punto ng sandaling moment na eto, gaya ng nararanasan ko. Paano ko ulit sisimulan? Sino ba talaga nakaka-appreciate ng ginagawa ko? Eto ba talaga yung gusto ko? O baka sakaling meron pa akong iba pang bagay na pwedeng magawa? Yung isang direksyon na tuwid at may malinaw na kalalabasan? O baka pwede pa akong magpasikot-sikot sa buhay? Subukan ng ibang landas na may ditiyak na paroroonan, subalit unlimited naman ang pwedeng kainatnan. Di may pagkakaila na marami sa atin ang pinagpapatuloy lang. Sige lang na sige. Abante lang ng abante. Mas okay ba talaga yung ganun? O kailangan din mas dalasan ng pag-iisip? Mas timbangin lahat ng posibilidad hanggang sa mag-come up on much better outcome. Kaso, di tayo manghuhula. Di natin malalaman kung mas ba talaga yung isa sa pangalawa kung walang kasiguraduhan ng nauna. Kaya ayun, nagkakamali tapos itatama na lang bandang huli. Mabuti na lang at I got back to my senses. Namimiss ko pala. Kailangan pa rin may purpose, may goal. Mahirap yung palutang-lutang lang at sumabay sa alon. Oo, maraming karanasan sa ganong lakbay, pero makalipas ang panahon, may napala ba talaga? Worth it ba yung tambay, pagsabay sa dikta ng karamihan o yung sarili pa ring kagustuhan bandang huli? Basta sa akin, for me, eto realization ko. Dapat ay laging maging mapagpasalamat. Salamat dahil andyan ang yakap ng taong mahal mo pag lumamig na at di mo na maaninag ang sinag sa likod ng alapaap. Salamat dahil meron ka nang wala ang iba na mas grateful pa sa mga simpleng bagay na meron sila. Salamat sa trabahong maipagmamalaki mo
at masasabi mong may ambag ka sa lipunan. Mayroong legasiyang may iwan, mga karanasan na may halo-halong emosyon na may kikwento sa mga susunod na henerasyon na pwedeng kapulutan ng aral, ng leksyon, motivation at inspiration. O ha? Anyway, client requested a full sleeve project wrap around sa kanyang kaliwang left forearm. Ang disenyong napili ni boss ay Japanese style. Originally, dragon, bulaklak na lotus at cherry blossom lang talaga dapat to. Pero wala eh. Bida-bida tayo, bida-bida yung tattoo artist niya. Kaya sabi ko, dagdagan pa namin ng Hanya mask at tiger dito naman sa inner forearm. Paikot mas maangas kasi pag ganun para sa akin. Syempre, nagbigay din ako ng artist suggestion. So, ayun, pumayag naman siya. Kaya, ayun, mas pahirapan ko pa yung sarili ko. Ganun kasi ko madalas eh. Dapat ma-challenge para mas matuto. Kung di kasi may hirapan, walang pag-unlad, walang pag-i-improve, or walang mag-i-improve. Buong bibig ko sa mga kausap ko sa iba sa tuwing may katulad nitong sitwasyon. Ganito. Pasalamat sa mga matatalinong open-minded na may malilikot na pag-iisip. Ngayon, malayo na ang narating ng ating teknolohiya. Kung di nagsagawa ang mga ninuno natin ng mga pinagagawa nila, di ba? Or hindi sila nagsawa na kumain ng hilaw na karne, kung di kinalikot, kiniskis ang kahoy, siguro hanggang ngayon wala pa ring apoy. Kuweba pa rin siguro ang tirahan. Tanging paglalakad lamang sana ang means ng transportation natin. Di nauso yung sasakyang may gulong, pakpak, mga barkong lumulutang at iba't iba pang mga gadget, diba? Tsaka yung mga nakakatulong sa atin ngayon sa generation natin. Basta ganun. Gets nyo na yan. Balik tayo dito kay Bossing at sa nagaganap na sakitan. Tumakbo tong project namin ng 2 araw. Yung backpiece kasi kaya pa ng 1 day. Basta simple lang na design na. Nakadapa lang kasi pwesto ng client sa ganun. Pero pag ganitong paikot buong braso, grabe. Matinding magdadaanan mo. Matik sa akin neto 2 days. Pag mahirap-hirap pa, mas matagal. Grabe din kasi mga posisyon pag ganito. Parang lechon manok, daig pa pinilipit yung braso ng nagkukungpo eh. Bukod kasi sa tinutusok ka ng arayom, kailangan pang maipwesto ang bawat parte sa kung saan komportable yung customer at syempre yung tattoo artist din para mailapat yung mga linya ng malupit. 'Di ba? Etong si boss actually, ano naman siya, buo naman yung loob niya para sa ganitong full sleeve kasi ako din minsan madalas no. Unang tanong ko dito, sure ka ba dyan? Ganito ba talaga yung plano mo? Kasi nagkakaroon pa rin ng mga adjustments along the way sa gitna ng proseso, pero minor na lang yun. Yung mga main idea, yung mga major layout, sa umpisa talaga kailangan ma-final nyo yun, diba? And nag-agree naman si boss. Buong buo yung loob kasi palipat na sila nung ini-stayan nila or ng bahay nila, ewan ko ba. Sa akin nag-i-stay to sa Tagaytay Pumunta dito si boss sa Santo Tomas, Batangas. Nakamotor lang siya, nagpatid ba siya sa kapatid niya Tapos actually parang plano sana mag-stay dito ng kapatid ni boss, kaya lang sabi ko sigurado ba siya kasi syempre medyo matagal yung session. Dumating sila noon mga umaga yun kakagising ko lang, nakapagluto lang ako ng breakfast. Siguro mga 9, ganun, 9 a.m. Tapos, tinapos namin yung session namin ng day 1. Almost 10 p.m. na. May breaks naman yun. Smoke break, lunch break, merienda break, dinner break. Ayun, diba? Minsan nga lang wala sa oras kasi minsan malilibang kami. Tsaka, wala, ganun talaga
minsan pagka namamanhid kasi yung pakiramdam ng balat ni boss, sinasamantala namin, binabakbakan namin ng binabakbakan. O, diba? Tapos, nung day 2, ang schedule naman namin medyo mas late naman, parang mag-10 na yata kami nakapag-start, 10 a.m. Pero tapos kami, grabe ganun pa din. 10 p.m. din, so 12 hours yun, para mabuo yung mga ganitong klaseng pyesa. Kasi although may stencil, magkaiba kasi siyang design kumbaga parang pinag-merge na lang namin. Tapos may mga parts pa na dahil syempre hindi naman cylinder yung braso, 'di ba? May mga muscles 'yan. So hindi siya pantay. Meron merong may iwan na mga part na hindi nalagyan ng stencil or hindi talaga part ng design. So kailangan maging creative, kailangan paganahin na ang kokots, 'di ba? Ayun, kaya ginawa namin ng paraan. Mostly nilagay namin yung mga backgrounds na pan-Japanese, mga wind bar, mga wave, tapos sakura leaves. Yun, at the end, mukhang okay naman, mukhang masaya naman si boss. And ako, sa sarili ko, naman, satisfied naman ako dun sa nagawa ko. Pero syempre, there's always room for improvement. Kaya sa susunod, may magpapatato pa sa akin, syempre, mas gagalingan pa natin. Hindi dapat sinasayang yung mga ganyang pagkakataong opportunity. Tapos, nga pala, medyo masyadong mahaba na tong video natin. Papaalala ko nga pala sa inyo, sa mga tropa natin yan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page, More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko, 0970-8250395. Ito masasabi ko kung meron kayong mga pini-PM na ibang tattoo artist na hindi nagre-respond sa inyo, try nyo itong page ko, guys. Within the day or the next day, pag sobrang busy lang, maratanggap nyo yung response. Tapos, kung OFW kayo, syempre, magbabakasyon kayo dito sa Pinas for 1 month. Kung SEMA naman kayo, 3 months. Syempre, limited lang yung time nyo, yung availability, yung schedule. Diba? Hindi kayo makapagpabook sa iba or nahihirapan kayo. Singit-singit yan, ganyan. Kausapin nyo lang ako. Ako bahala sa inyo, guys. Kahit gaano ako ka-busy, lalagyan ko kayo ng puwang sa aking puso't damdamin, sa tattoo session pala. Gagawa ko kayo ng schedule para matuloy lang yan. Tapos kung ayaw nyo naman magbiyahe, pagod na kayo, exhausted, frustrated, undefeated, laminated, diba yan? Walang problema yan kasi ako, nandito na ako right now sa Batangas, for good nag-stay. Dito na yung bahay ko, pero nag-home service pa din ako along kahit saan, diba? Rizal, Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Tagaytay, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, lahatin nyo na, guys. Mostly dito sa Luzon, pero pagka may trip talaga na malakas man trip sa Visayas and Mindanao, pwede natin yan tatuan din. Basta mapag-usapan lang natin kasi madali naman ako kausap, hindi nyo na ako kailangang pakiusapan Alright? Napakarami nang nakapagpatato sa akin within my 4 years of experience. Yes, 4 years. Dahil magpo 4 years na ako based dun sa computation ko. Yun, so, diba? Napakarami ko ng mga natatuan. Kung gusto nyo makita yung mga previous status ko, scroll nyo lang yung aking page. Napakarami dyan reels. Meron dyan long form video content. Meron dyan short form. Yun, mas maiksi. Andyan lahat yan. Tapos, yung iba naman, minsan may mga nakikita ako nag-comment, mga nagpapaturo ng mga needles. Alam nyo guys, ito mapapayo ko sa inyo. It's either i-research nyo siya or mag-workshop kayo or panoorin nyo yung mga nag-tutorial talaga ng as in step by step. Although, nagtuturo din naman yung iba pa unti-unti sa mga, lalo na sa mga nag-voice over, pero meron talagang mga nag-i-step by step yan, lalo na sa YouTube.
mostly mga foreigners yan. Like, ituturo nila sa'yo kung anong mga materials yung i-set up mo sa table, kung anong mga size ng needle, yung diameter, yung voltage, yung saturation, yung shading, lahat yan, tinuturo nila yan. So, yun mapapayo ko dun. Kasi nung nag-start pa lang ako, dun ako nagbabad, yung as in, boring na wala talagang kwenta panoorin, nakakaantok. Hindi siya nakaka-entertain. As in, pure education, pure knowledge lang talaga. Wala. Although katagalan, may enjoy mo siya. Pero sa umpisa, yun. So, ganun talaga. Or, pagka naman, ano pa lang, interest pa lang meron ka, wala ka pa rin materials, wala ka pa rin masyadong mga time, mag-practice ng tattooing, pwede ka naman kumuha ng passion, humugot ka doon ng alab sa palabas na Ink Master. Yun kasi isa siyang reality show kung saan nagko-compete din yung mga tattoo artist all around United States. So, California, Miami, mga ganun. Tapos yung mga judges doon is mga tattoo experts, mga tattoo shop owners, mga famous and ano ba tawag doon? Mga ma-impluwensya, 'di ba? Mga nagtatattoo ng mga Hollywood stars 'yun. Tapos yung mga ano nila doon, mga customers nila doon sa reality show na yun is mga volunteer lahat yun. Mostly mga blank canvas yun, talagang bare skin, ganun. Pero minsan nagko-cover up din sila. Basta kikita nyo yun ngayon yata nasa season 17 na sila. Mapapanood mo din yun sa Paramount kung di ako nagkakamali. Wala nga lang yun dito sa Pinas. Pero may VPN ka, malamang makapag-subscribe ka dun and mapapanood mo yun in a daily basis. Pero sa YouTube meron siya mga short clips and siguro sa mga ibang website pwede ka manood ng mga full episodes, pero minsan ko lang so yun. Kaya kayo, kung may tanong pa kayo or kung meron kayong gustong malaman, pwede ko naman sabihin sa inyo kung saan nyo siya pwedeng mapanood or kung saan nyo siya pwede malaman. Pero ako kasi para sa akin, for me, hindi pa ako ready i-share kung paano ba yung mga techniques, yung mga knowledge ko. Kasi para sa akin, meron pang mas magagaling na sobrang gagaling eh. Para sa akin siguro, sila yung mas okay na magturo ng mga ganong bagay. Tsaka sa mga terminologies kasi, hindi ako masyadong familiar since self-taught ako. So, mamaya magkamali pa ako ng banggit dito sa or what. Siyempre, mahirap na. Pero, time will come. I'm open naman na darating yung araw na ituturo ko din kung paano ba yung mga pinagdaanan ko and yung mga basics, yung mga tips, mga ganyan, di ba, na pwede kong ibigay din sa mga aspiring tattoo artist or kung dun man sa iba, mga lang din, sharing, di ba? So yun, sobrang haba na talaga nitong video. Bago matapos tong video, sa dulo kasi ng mga bawat video ko, pinapakita ko din yung customer review. Yun, panoorin na lang natin ano masasabi ni boss. Let's go. Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madyala. Check my craft, bawal stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong good. Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Ayos. Pulido. Grabe. Ilang araw natin ginawa to? 2 araw straight. Masaya ka naman. Oo. Si Bossing, OFW natin yan. Galing pa sa Canada. shoutout dyan sa mga taga-Canada.
And pero si boss dumayo dito sa atin sa Santo Tomas galing sa Canada, Tagaytay. Tagaytay pa yan, nakastay ngayon. Kung i-rate mo yan boss 1 to 10 yung gawa natin. Ito ng 10 kasi tattoo ko to. Yun oh. Grabe. Ulit ka pa ba boss? Pagbalik, dito naman. Ayun sa kabila naman doon. Ayos. Salamat boss sa tiwala. Thank you.